Amen. Salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Simulan po natin yung araw natin sa pagpupuri sa Panginoon. Isang magandang bagay na simulan natin yung umaga natin na magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Bilang pagpapasimula nga po ay simulan nating pasalubungan ng pagpupuri ang Diyos ngayong umaga ngayon. Amen. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa isang bagong umaga, O Diyos. Salamat sa bagong kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Huwitan nga po natin ng Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. In the shelter of thy wings. Praise you, Lord Jesus. In the shelter of thy wings, I will hide in thee. Hide in thee. There's no other place that I would rather be. In the shelter of thy wings. Minsan pa nga po, in the shelter of thy wings. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. I will hide in thee. Hide in thee. There's no other place that I would rather be. In the shelter of thy wings, I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice. Then I will rejoice in the shelter of thy wings. Minsan pa nga po, in the shelter of thy wings. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. I will hide in thee. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. There's no other place that I would rather be. That I would rather be. In the shelter of thy wings, I will find your loving kindness. Hallelujah. Salamat sa presensya ninyo, Panginoon. Hallelujah. Doon makakatagpo kami, Panginoon, ng pagmamahal. Hallelujah. Makakatagpo kami ng kalinga. Hallelujah. Naroon yung kalakasan namin, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa presensya ninyo, O Diyos. Hallelujah. 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 I will find your loving kindness. Your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice. And I will rejoice in the shelter of thy wings. Minsan pa nga po sa huling pagkakataon. Hallelujah. Your loving kindness, I will feel your warm embrace. I
shelter of thy wings, in the shelter of thy wings, in the shelter of thy wings. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa presensya ninyo, Panginoon. Salamat sa inyong banal na Espiritu, O Diyos. Hallelujah. Lagi kayong nagpapalakas, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Praise you, Lord Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat sa bagong umaga, Panginoon. Salamat sa bagong opportunity, Panginoon, na mapaglingkuran kayo, O Diyos. Na masamba kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa araw-araw na naibibigay ninyo, Panginoon. Naman yung kalagayan namin, naman yung sitwasyon namin, O Diyos. Isang malaking pribilehiyo pa rin na masamba kayo, O Diyos. Na mapapurihan kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon. Patuloy namin itinataas, O Diyos, ang pag-aaral namin ng inyong salita, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin yung pagsama ninyo, O Diyos. Yung pagkilos ninyo, Panginoon. Yung pagtuturo ninyo, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa inyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila at parangal, O Diyos, ay para sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Sabi nga po nung aming pinag-aralan kagabi sa Kalawang Samuel, ang pangako ni Yahweh ay pangakong tapat. Kaya anuman po ang ating nagiging kalagayan, anuman ang ating nagiging sitwasyon, makakaasa pa rin tayo sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po ba? Makakalapit pa rin tayo at talagang makakasumpong pa rin tayo ng pag-asa sa Panginoon. Dahil ang ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na nangako at ang kanyang pangako ay tapat. Purihin ang Panginoon. Ngayon pong umaga tayo po ay mag-aaral. Narito po pala tayo sa DFC Morong. At mag-aaral po tayo dito sa Aklat ng Awit, chapter 30, verse 5. Naulit ko po sa Aklat ng Awit, chapter 30, verse 5. Nasumpungan na po ba natin? Aklat ng Salmo, chapter 30, verse 5. Ganito po ang sinasabi. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Sabi po dun sa English ay, weeping may last for a night, but joy comes in the morning. Purihin ang Panginoon. Alam natin ang mga sitwasyon natin sa mga panahon ngayon. Tayo ay naka-quarantine. Pero samantalahin natin ang pagkakataon na ito para tayo ay makapag-imbak ng panalangin sa Diyos. Habang tayo ay nasa loob ng ating mga tahanan, habang tayo ay hindi pumapasok sa mga trabaho, yung iba sa loob ng isang buwan ay mag-imbak tayo ng panalangin. Sapagkat naniniwala tayo na ang mga bagay ay lilipas din, matatapos din. At naniniwala tayo na mayroong kahabagan ng Diyos na makatutulong sa atin sa mga panahon na ito. Habang tayo ay narito sa quarantine, ay patuloy tayong magpakalakas sa Panginoon kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod pa na buwan. Pero ang isang bagay na isa pong maganda sa nangyaring ito ay nakapagpapalakas tayo sa Diyos, nakapagbababad tayo sa presensya ng Panginoon. Ito pong ating binasa ay isa pong awit ni David sa Panginoon. At
kung ito pong ating titingnan, mapapansin po natin na dito sa buong chapter 30, pinapakita po rito kung paano si David ay tinulungan ng Panginoon sa kanyang mga sitwasyon. Sa panahon na siya ay mayroong karamdaman, sa panahon na siya ay malapit sa panahon ng kanyang karamdaman ay malapit na siyang mamatay. Pero nung siya ay tumawag sa Panginoon, nung siya ay lumapit sa Diyos, nakita po niya ang tugon ng Panginoon. Ano po? Nung siya ay umiyak sa Panginoon, sabi rin sa verse 2, ako'y dumaing at sa pagtawag ko, tinulungan ako ni Yahweh na aking Diyos. Kaya naranasan ni David kung paano sumaklolo ang Panginoon sa kanya. Nakita niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, na ang Diyos na kanyang nilalapitan ay isang buhay at tapat na Diyos. Kaya po nasabi niya doon sa verse 5 na yung kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang abang may hapis at may tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Bakit po nasabi ni David yun? Kasi naranasan niya na kung paano sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon na kanyang pinagdaanan, nang tumawag siya sa Diyos, naranasan niya ang saklolo ng Panginoon, ang tulong ng Panginoon. At mula doon ay pinilitan ng Diyos ng kagalakan yung kanyang mga kalungkutan. Pero pansinin muna po natin yung unang bahagi ng verse 5. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit. Alam natin ang Panginoon ay isang persona. Ibig sabihin, tulad natin, siya ay nakakaramdam din. Ang Diyos ay nagagalak. Ang Diyos ay natutuwa. At ang Diyos din ay nagagalit. Ano po? Dumarating din siya dun sa panahon na siya ay nakakaranas, nalulungkot siya sa kasalanang ating ginagawa at nagagalit din siya. At ang sabi, ang galit ng Panginoon ay laging banal at makatwiran. Ano po? Iba, kung ikukumpara natin yung galit ng Diyos sa galit natin, magkaiba. Ang galit ng Diyos ay laging banal at makatwiran. Ngunit yung galit ng tao ay makasalanan at bibihirang makatwiran. Di ba tayo minsan? Yung iba, lalo na kapag wala sa Panginoon, pag nagagalit, nawawala na talaga sa katwiran. Yung dating nasa katwiran, nasa tama, pag nagalit ay nawawala na. Pero ang Panginoon, bagamat siya ay dumaraan dun sa pagkagalit, pero ang kanyang galit ay laging banal at laging makatwiran. Ibig sabihin, laging nasa tama. At ang sabi nga po ng mga salita ng Panginoon, ang Diyos ay banayad sa pagkagalit. Ano po? Sabi ng Bilang chapter 14 verse 18, siya ay banayad sa pagkagalit. Kaya po, yung galit ng Diyos para dumarating sa atin, minsan ipinapahintulot ng Panginoon, tulad nung sa lumang tipan. Ang mga Israelita, nung sila ay sumuway sa Panginoon, naranasan nila yung galit ng Diyos. Naroon yung dumating yung mga pestilences, dumating yung mga sakuna, dumating yung mga karamdaman, dumating yung iba't ibang bagay, kasi nais ng Panginoon na sila ay maituwid dun sa mali nilang ginagawa. Sa Romans chapter 1 verse 18, ang sabi po doon, ang galit ng Panginoon ay para sa hindi kumikilala sa Kanya. Kung ikukumpara po natin sa Romans chapter 1 verse 18, po inyong salita ng Diyos, ang Biblia. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Sabi doon ay nahayag mula sa langit. Sa ibang salin po, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa mga walang pagkakilala sa katotohanan. So, yung galit po ng Panginoon ay sometimes hatol, judgment, upang ang tao ay hatulan sa kasalanan. Pangalawa, yung galit ng Panginoon ay para ang tao ay maituwid at mapanumbalik sa Kanya. Amen? Para mapanumbalik sa Kanya. Ang nakakatuwa po sa Panginoon, siya ay banayad sa pagkagalit.
So, hindi siya madaling, pag sinabing banayad sa pagkagalit, hindi siya nagagalit kaagad. Kumbaga, ang Panginoon ay nagbibigay ng mga pagkakataon para ang tao ay maituwid sa kanyang mga maling ginagawa at ipinapahintulot niya yung iba't ibang mga bagay, mga mahihirap na sitwasyon para tayo maituwid upang tayo ay maibalik dun sa kanyang pag-ibig. Ang nakakatuwa po sa Diyos na ating pinaglilingkuran, bagamat siya'y banayad sa pagkagalit, pero ang sabi doon, ang kanyang kabutihan ay walang wakas. Basahin natin yung awit 103. Kakaiba po itong ating Panginoon na pinaglilingkuran, talaga pong walang katulad. Awit 103, verse 8 to 10. Ano po yung binabanggit ng salita ng Diyos dito? Sabi po dito, kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. 10. Kung siya ay magparusa, hindi katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Po, napakaganda po. Ang sabi po doon ay, kay ganda ng kalooban, kung magalit ay banayad, kung umibig naman ay lubos. Napakagandang karakter ng Panginoon na ating nararanasan, na bagamat nararanasan natin minsan yung pagdisiplina ng Panginoon sa atin, nararanasan natin minsan yung pagtutuwid ng Diyos sa atin, pero yun ay pagtutuwid na merong pagmamahal. Yun ay pagtutuwid na merong pagdidisiplina na merong pag-ibig sa atin, kasi banayad siya sa pagkagalit, at kung umibig siya ay lubos. Pag sinabing lubos, talagang bigay lahat. Talagang ibinuhos lahat ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin. At yan ay pinatunayan ng Panginoong Hesus. Pinatunayan niya ng Panginoong Hesus. Ano ang naging tugon ng Diyos sa makasalanang sanlibutan? Ang naging tugon ng Diyos Ama sa makasalanang sanlibutan ay si Jesus, ay kanyang ipinadala. Yun ang katunayan ng lubos na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing gayon na lamang, talagang walang sukat na ikumpara. Walang katulad. Bakit po? Iniwan niya yung kagandahan ng langit. Iniwan niya yung magagandang bagay na nandoon upang bumaba sa mundong ito at magsilbing alipin. Para kanino? Para po sa atin. Kumbaga, kung iisipin natin, sino tayo para babaan ng Diyos? Sino tayo para iwanan ng Panginoon yung ganda ng langit at iwanan yung kanyang napakagandang kalagayan doon para mabuhay sa mundong ito at para maging alipin? Di ba parang, kumbaga sa isang napakataas na tao, na authority ng isang tao, ay, halimbawa, presidente, o kaya, mataas na, taong may mataas na katungkulan, tapos ikaw nasa squatter area, bababain ka para mamuhay dun sa squatter area para lang sa'yo kasi kailangan mo. Kailangan mo ng kasama, kailangan mo ng mapaayos yung kalagay mo, kaya kailangan mula doon sa pagiging presidente, umalis siya doon sa kanyang palasyo, tapos bumaba siya doon sa squatter area para ikaw ay maging maayos yung kalagayan. Kaya, oo, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit, pero lubos yung kanyang pag-ibig, lubos yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbaba ng Panginoong Hesus. Kaya po, makikita natin dito, si Jesus yung dahilan kung bakit mula dun sa kalungkutan ay nagkaroon tayo ng kagalakan. Diba? Si David, kaya naranasan niya yung sabi niya, weeping may last for a night, but joy comes in the morning. Kasi naranasan niya nung ang
Panginoon, nung siya'y dumaranas ng mga mahihirap na sitwasyon, tumawag siya sa Panginoon at naranasan niya ang tulong ng Diyos. Tayo ang nakakatawa po sa atin. Nung tayo ay makasalanan, bumaba ang Panginoong Hesus. At nung tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya yun nagdulot sa atin ng kagalakan. Yung ating kalungkutan, yung ating kabigatan, nung tayo sumampalataya sa Panginoon, nagalak tayo. Bakit po? Dahil kay Jesus. Si Jesus ang patunay na lubos na pagmamahal ng Diyos. Si Jesus ang patunay na lubos ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya, nung tayo ay makasalanan, pinatawad tayo dahil tayo nanampalataya sa Panginoon. Pangalawa, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Iba po, napakaganda. Bakit tayo hindi magagalak? Samantalang meron tayong buhay na walang hanggan. Sino ba naman ang hindi matutuwa na after mo na mamatay sa mundong ito, meron kang tinitiyak na isang buhay sa piling ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sinong hindi matutuwa? Nung ang Panginoong Hesus nga ay papunta sa langit, diba, sa John chapter 14, ang sabi niya doon sa kanyang mga alagad, huwag kayong malungkot, huwag kayong mabalisa. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kundi gayon ay paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitiran at pagkatapos ko na ako'y babalik at isasama ko kayo kung saan ako naroon. Sinong hindi matutuwa nun? Sinong hindi magagalak na merong inihanda ang Diyos na isang tahanan sa atin, na isang tahanang walang sakit, isang tahanang walang pagsubok, walang mga karamdaman, at isang tirahan, isang tahanan, isang bayan na ang kasama mo ay ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, nakagagalak po yun. Kaya kung kahit tayo may mga pinagdadaanan ngayon sa mundong ito, mga iba't ibang kalagayan sa buhay, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Yung weeping may last for a night. Oo, maaring tumagal yung ating mga paghihirap, yung ating mga sitwasyon. Maaring lumala o maaring bumuti. Pero isang bagay ang tiyak, yung lahat ng mga bagay na mahihirap na sitwasyon na yon at kung ano bang ating naging kalagayan sa mundong ito, pag dumating yung araw na dumating ang Diyos, anong mangyayari? Yung ating kalungkutan, kabigatan ay magiging kagalakan. Bakit? Meron tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Ang nakakatawa pa, meron tayong kaagapay sa mundong ito, ang banal na Espiritu. Dahil sa Panginoong Hesus, dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, naranasan natin yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating puso. At ang sabi ng ikalawang Korinto chapter 5, yung banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng katiyakan. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 2 hanggang sa sumusunod. Sabi po dito, dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo, hindi tayo matagpo ang hubad. 4. Habang tayo nakatira pa sa toldang ito sa katawang lupa, tayo namimighatit dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. 5. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin niya tayo. Amen. Ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang Espiritu. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus, kanyang muling pagkabuhay, naranasan natin yung pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu ng Diyos ang katunayan. Siya yung patunay na meron na babaguhin tayo ng Panginoon pagdating ng panahon, pagdating niya. At magkakaroon tayo ng buhay sa langit sa piling ng Panginoon. Kaya, weeping may last for a night, but joy comes in the morning.
Maaaring tumagal yung mga sitwasyon natin sa mga panahong ito at lalo pang grumabe. Hindi lang man ang patungkol sa COVID. Ang mundong ito habang tumatagal, marami tayong maranasan ng iba't ibang mga bagay. Pero ano pa man yung mga sitwasyon, yung ating mga kalungkutan, yung mga kabigatan, mga pagsubok na pinagdaraanan ngayon, pagdating ng Panginoon, mapapalitan ng kagalakan. Kaya ang sabi rito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17, ito po yung napakagandang pangako sa atin ng Panginoon. Ang bahagiya at panandali ang kapigati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ano pong sabi doon? Yung bahagya at panandali ang kapighatian na ating nararanasan ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan. But joy comes in the morning. Mga kapatid, what a day, sabi nga, what a day it will be when my Jesus I shall see. Kaya, nagpapasalamat tayo sapagkat nakikita natin, hindi tayo nagagalak dahil may mga pagsubok, may kung ano-anong mga sitwasyon sa paligid na nangyayari sa ating bansa, sa buong mundo, iba't ibang mga kalagayan ang dumarating. Nalulungkot din tayo sa ganung mga bagay, pero sa kabilang banda, mayroong tayong assurance sa ating puso na alam natin bakit nangyayari ganung mga bagay. Yun ay sinabi ng salita ng Diyos at isang patunay na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, na hinihintay ay babalik balang araw. Kaya naniniwala tayo, bagamat tayo nagdaranas ng mga pagsubok ng ating pananampalataya, yung bahagya at panandali ang kapighatian na ating nararanasan ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bakit naglilingkod tayo sa Kanya? Pakapalad natin na tayo'y mga pinili. Isa tayo sa tinawag, pinili ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Napakapalad natin na tayo'y isa dun sa mga nakakarinig ng salita ng Panginoon, nakakaranas ng biyaya at habag ng Diyos, nabigyan ng pagkakataong maglingkod sa Panginoon. Kasi when time comes, pag dumating yung panahon, at dumating na yung araw ng Diyos na pinakihintay nating lahat, yung ating mga kabigatan, mga kalungkutan at iba't ibang mga bagay ay mapapalitan ng kagalakan. Kaya habang tayo nandirito, habang tayo naghihintay, lalo tayong magpakalapit sa Panginoon, lalo tayong magpakapuno sa Diyos, at maging kagalakan natin ng Panginoong Jesus. Oo, weeping may last for a night. Maaring dumating pa yung iba't ibang mga pagsubok, pero maging kaaliwan natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Itong pinagdadaanan natin ay bahagya lamang at panandalian. Pero alam natin, yung mga pagsubok na ating pinagdaraanan ay magbubunga ng kaligayahan. Sabi doon, kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya sapagkat tayo ay naglilingkod sa Kanya at pinili niya tayo para maging kabilang dun sa Kanyang kaharian. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit po? Meron tayong inihintay na buhay na walang hanggan. Meron tayong katiyakan sa ating puso na tayo isasama ng Panginoon sa Kanyang kaharian pagdating ng araw na dumating siya. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya nga, pagdating ng araw na yon, joy comes in the morning. Panahon ng, kumbaga, yun yung araw ng great reunion, panahon ng pagsasaya, panahon ng kagalakan. Bakit? Sa wakas tapos na yung mga paghihirap, sa wakas tapos na yung mga pagsubok, nakapagtagumpay tayo, nakapaglingkod tayo, nagawa natin yung ating pinakamabuti para sa Panginoon, at tayo ay uuwi na doon sa ating tunay na tahanan. At yun yung ating kaaliwan. Yun yung ating kagalakan. Joy comes in the morning.
pag dumating na ang Panginoon. Kaya habang tayo naririto, maghintay tayo ng mayroong katiyagaan, maghintay tayo ng mayroong buong pagtitiis at kagalakan at paglingkuran natin ng Diyos ng buong katalagahan. Sapagkat tiyak yung lugar na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tayo ay lumapit sa Diyos. Tayo ay yumako. Magpasalamat nga po tayo sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Praise you, Jesus. We glorify your name, O Lord. Sige po, ating pasalamatan ng Panginoon. Ating purihin ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Glorify your name, O Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat kami pinili nyo. Salamat sapagkat kami naglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming katiyakan, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. We may have sorrows for now. We might be weeping for now, Panginoon. Mayroong mga pagsubok pa kami na pinagdaraanan. Mayroong mga sitwasyon na mahihirap, Panginoon. Iba't iba yung aming kalagayan. Pero salamat, Panginoon. Hindi magtatagal ang lahat ng ito, Panginoon. Sapagkat kayo ay Diyos na tapat. Kayo ay Diyos na makapangyarihan. At naglalaan kayo, Panginoon, ng isang lugar, isang tahanan sa amin, Panginoon. At pag dumating yung araw na yon, O Diyos, mapupuno kami ng kagalakan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Isa kami sa mga tinawag at pinili nyo. Kabilang kami, Panginoon, dun sa makakasama nyo sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya nga po tulad ng aming binasa, yung aming mga pinagdadaanan ay bahagya lamang at panandalian, Panginoon. At ito'y magbubunga ng walang hanggang kaligayahan, Panginoon, sa piling niyo, O Diyos. Maraming salamat. Kayo po ang sentro, Panginoon, ng aming kagalakan. Kayo ang sentro, Panginoon, ng aming buhay, O God. At hayaan niyo, Panginoon, patuloy kaming magkaroon ng kagalakan habang kami ay nagdaraan sa mga ganitong sitwasyon. Patuloy naming pagtiisan ng anumang pagsubok ng aming pananampalataya. Patuloy naming pagtiyagaan, Panginoon, ang mga kalagayang dumarating sa amin. Sapagkat tiyak ang nangako, tapat ang nangako, Panginoon. Yun ay kayo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, na bawat isa sa amin, pati yung lahat ng nanonood ng live na ito, Panginoon, patuloy naming madama, Panginoon, ng comfort at assurance na nanggagaling sa inyo, Panginoon. And there will be a time, yung kagalakang aming inaasam, Panginoon, hindi lang habang kami naglilingkod sa inyo, kundi pagdating ng araw na dumating kayo, Panginoon, lahat kami makararanas ng ganitong mga bagay, Panginoon. Kaya salamat po sa inyo. Lahat kami na nanonood ng live devotion na ito, maging lahat ng mananampalataya, Panginoon, magkaroon kami ng kagalakan at katiyakan, Panginoon, sa mga bagay na inilalaan nyo para sa amin, Panginoon. Pagpalain nyo po ang inyong mga salita, Panginoon, at ilagay nyo ng malalim sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tapos na po ang ating devotion. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Purihin ng Diyos.